それでは2023年3月12日の礼拝を始めていきます。皆さんご聞きください。賛美歌の539番「雨することで」を賛美していきましょう。9法の方にあります賛美歌539番です。それではそのままの姿勢で聖書購読の方に移りたいと思います。詩編の2編7から12節になります。私の方で7、9、皆さんの方で8、10とこう購読していきます。それでは詩編2編7節。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。恐れつつ主に仕えよ。おののきつつ喜べ。出してください。それでは聖歌480番を賛美していきます。輝く木を仰ぐ。聖歌の480番です。「
それでは、お祈りをレーガン兄弟にお願いします。Sabi po, bago ng lahat, maraming salamat. Kami naman Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ba sa mga umaran ito? Panginoon ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, Panginoon. Ikaw rin po ang aming Panginoon na pinagsisilbihan at sinasamba sa mga oras sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa buhay ko. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat sa pagmamahal, salamat sa pagalinga, salamat sa pag-iingat, Panginoon. Lord God, meron mga pangyayari sa buhay, Panginoon, na hindi namin kaya, hindi namin maabot na kanyang aming kaisipan, Panginoon. Pero, Panginoon, alam namin na may mabuti kang plano sa bawat isa. Sinabi mo nga po, Panginoon, sa Isaiah 55, verse 8 hanggang verse 9, Panginoon, ang aking kaisipan ay hindi niyo kaisipan at aking kaparaanan ay hindi niyo kaparaanan. Kung paano mataas ang langit sa lupa, ganun din. Mas mataas ang aking kaisipan kaysa inyong kaisipan. Hindi niyo maabot ng iyong kaparaanan ng aking kaparaanan. Maraming salamat, Lord. Meron mga bagay na hindi namin maintindihan, hindi namin maunawaan. Alam namin na yung alam mo hindi yung nakakasama sa amin, Panginoon, kundi alam mo ang pinakamaganda sa aming Panginoon. Meron kang plano sa bawat isa, Panginoon, kaya ito nangyayari. Maraming salamat din po, Panginoon, sa oras na ito. Dinalalangin pa namin, Panginoon, sinunod sa Panginoon. Thank you so much din po, Panginoon, dahil sa mga kapatid na nagkaisa at nalalangin, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, sa Naomi na halos ngayon. Ingatan mo siya at gabayan, Panginoon. Thank you so much din po, Panginoon, sa atmosphere ng simbahan ito, Panginoon. We acknowledge your holy presence, Panginoon. Sa pagpasok lang namin sa pintuan ito, Panginoon. Nararamdaman ka namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa paggabay mo sa amin sa bawat araw. Salamat, Panginoon. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, sa lahat ng tatayo sa pulpitong ito, Panginoon. Ibigis mo sila, Panginoon, ito palain. Lahat ng pastor po, Panginoon, Pastor Rinjo, Pastor Louie, gamitin mo sila ngayong umaga, Panginoon, bilang malinis na alulod at daluyan ng iyong pagpapala. Ibigis mo po, Panginoon, sa lahat ng lingkod mo sa buong mundo, gabayan at proteksyonan mo sila, Panginoon. Lalo na sa mga country na hindi po talaga nakakilala sa Panginoon, sa iyo, Panginoon. Guide mo sila, pagpalayan. Thank you so much po, Panginoon, sa nakahanda na mensahe ngayong umaga. Thank you so much, Lord, dahil gamitin mo ito upang kausapin ng bawat isa. Through your words, Panginoon, taling mo ito sa pinakamatabang bahagi ng aming puso upang ito'y lumago at mamunga sa aming mga buhay. Magamit namin ito, Panginoon, sa pangaraw-araw ng buhay. Thank you so much, Lord, sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' mighty name. Amen.それでは、聖歌の229番、驚くばかりのを賛美していきましょう。聖歌の229番です。
それでは、検診を10兄弟にお願いします。Yes, magandang umaga po sa lahat. Okay po sa imas. Minasan, ako po'y maghahandog ng isang papuring aral sa Panginoon. At ang ulitin po na ito ay antitemporary. Awit po para sa kabataan.
At ang awitin po ito ay nakapost po namin last 18 years ago sa Pilipinas po. Pwede mo na pa-translate po.今から歌う曲はですね、青年たちのために、作った曲でですね、そこの歌詞は18年前に作った歌詞です。At ang mensahe po ng awitin ito ay about po sa mga kabataan na naliligaw po ng mga landas. Kabataan. その青年たち、迷ってる青年たちのためにこの曲を作りました。So, at nakakalungkot po na marami pong kabataan na marami po na adik at nalululong po sa maraming bisyo. At kung makikita natin po sila, para po bang nakakalungkot at wala po tayo magagawa kundi ibigay yung gasba ng God at malaman nila kung ano po yung katotohanan about po dito. ただ本当に寂しいのはですね、たくさんの青年たちが、いろんな、悪い道に行っちゃったり、中毒、麻薬中毒とかになっててですね、本当に自分たちは、どうしようもすることができないんですけども、ただただ神様に頼って、その青年たちが、道引かれる道を、いい道に行けれるようにっていうことだけ、お祈りすることができないです。At sana po sa mga dating po na araw ay may translate po din namin ito sa Japanese para po mas maintindihan po ng mga Japanese din po yung po mensahe ng awiting ito. 今後はですね、この今の曲をですね、自分たちで作った歌詞ですけども、日本語にもちょっと歌えれるように、今度は頑張ってみたいと思っています。At maraming salamat po. Ang mensahe po ito ay para po sa lahat. At sana po mas maintindihan po natin lahat ay yung tinutukoy po ng mensahe ito. ぜひその歌詞をしっかりと聞いてください。Maraming salamat po. Naganap ang karahasan sa ating bayan. Lulong sa droga ang ilan sa kabataan. Di mo ba napapansin na sila'y tulad mo rin, naghahanap ng kapayapaan at kagalakan? Bawat pagsikat at paglubog ng araw, unti-unting nawawala ang pag-asang natatanaw. Ikaw ang siyang daan, huwag mo silang pagkaitan. Ang kabataan ngayon'y naliligaw. Akayin mo ang kabataang di alam kung saan tungo. Mangulat ka, maging huwaran, guro ng katotohanan. Hallelujah! Sa buhay mo, Amen. Hallelujah. Salamat po.
は、日本人の方は上で、11時半まで、フィリピンの方と分かれて、メッセージの布教をしたいと思いますので、お願いします。Separate at 11:30. So, today daw po, separate daw po yung message na Japanese and Filipino po. Mga Japanese daw po, kaya po tataan. Then, sa Filipino raw po na 11:30 raw po, dito po. Para po inayos yung ating pong projector ay isang magandang umaga po sa ating lahat. So, salamat sa Panginoon, no? Sa isang pagkakataon muli na ibinigay niya sa ating mga buhay para ay tayo magbalik ng papuri para sa ating Panginoon. So, pinasalamatan ko ang Panginoon sa blessings na ibinigay niya sa akin. Salamat sa kay Hana. Okay. Ganito din yung Bible ko, kaso wasak na siya. Kaya ito, bagong dumating. Okay, so salamat sa Panginoon at tayo po muna ay manalangin sa Kanya. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, lubos kami ng pupuri at nagpapasalamat sa inyo. Salamat, Lord God, sapagkat kayo yung God na mabuti. Lord, nagpapasalamat kami sapagkat araw-araw nagkakamali kami. Pero yung biyaya mo sapat. Never mo kami kinokondemn. Because you're a loving God. Kung paano mo kami tinanggap noon, na kami, alam mo, magkakamali, patuloy mo kaming minahal, tinalinga, pinagpapala. Anumang bagay meron kami, hindi dahil sa mabuti kami, kundi dahil mabuti kayo. Nakakalapit kami ngayon at nakapagsamba, hindi dahil sa mabuti kami, kundi ang biyaya mo ang dahilan kung bakit kami nandito. Ibukas mo, Lord God, aming isipan at puso ngayong umaga na maintindihan namin, Lord God, ang aming pag-aaral ng mga salita. Ipaunawa mo ito sa amin. Huwag mong hayaan, Lord God, na magiging hid knowledge lamang ito ng bawat isa. Pagkusaya mo, Lord God, ng salita mo katulad ng sinabi ni Paul, ay makita ang kapangyarihan nito sa aming buhay. Lord, gamitin niyo po ko ngayong umaga sa karangal yung pangalan. Gamitin mo rin lahat ng mga pastor sa araw nito na maghayag at magdala ng mga salita. Gamitin mo rin, Lord God, na maghayag din ng mga salita mo, Lord God, sa oras na ito sa mga kapatid po namin na mga Japanese doon sa likod o sa itaas. Salamat din, Lord God. Umaasa kami at nagtitiwala na ang tagumpay na gawain mo ay makamtan namin sapagkat kasama namin kayo. Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, ang ating pong pag-uusapan ngayon about pagsamba, no? At yun yung ating pamagat, yung true worship na ito. Alam po natin na salitang pagsamba ay common na ito sa bawat tao. At hindi lamang kahit sa Christian, maging sa mga unbeliever, ay alam po nila ang salitang pagsamba. Mayroon dalawang klase ng pagsamba, ay yung tinatawag natin na traditional way of worship. At yung apat na bagay, no, yung klase ng pagsamba, based on John chapter 4, yung tinatawag natin na ignorance ng worship, at then false worship, at ang sinasabi nito yung true worship na ito. So ito yung ating pag-uusapan ngayon sa umaga ito. Ang pamagat ko ay tunay o totoong pagsamba natin. At kinuha natin yung talatang ito ay matagpuan natin sa aklat ng Genesis chapter 22. At magsimula lang tayo sa verse 2 pababa. Ngayon, ang senaryo ito ay walang iba, kundi ito yung paghingi ng God kay Abraham na ialay si Isaac sa kanya. At makita natin dyan na ang purpose nito, bakit hinihingi ng God si Isaac, hindi para ganoon saktan lang si Abraham, kundi ito yung way ng kanilang pagsamba at totoong pagsamba. Ito yung pinag-usapan dito yung verse 5, no? Tingnan nyo yung verse 22, chapter 22, verse 2. Sabi niya, pagkatapos sinabi ng Diyos, isama mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak, na iyong minamahal si Isaac.
pumunta ka sa rehiyon ng Moriah. Ihahandog mo siya doon. Bilang isang handog na susunugin sa isang bundok na ipapakita ko sa iyo. Lakad verse 5, tatalog tayo. At sinabi niya sa kanya, mga lingkod, manatili kayo rito kasama ng asno, habang ako at ang bata ay pupunta roon. Kami ay sasamba at pagkatapos babalik kami sa inyo. So yun natin kung usapan ngayon, ano ba yung tamang pagsamba? Kasi pag sinasabing pagsamba, mayroon din tawag worship service at ang praise and worship. Pag ating pag-usapan dito, ang salitang pong pagsamba, base po sa aklat ng Genesis, sa karanasan ni itong Abraham, kung paano ang pagsamba niya sa God. Ang pagsamba mo sa Diyos, number 1, ay hindi tungkol sa iyo. Amen? Ang totoong pagsamba ay hindi tungkol sa iyo. Hindi tungkol sa akin. Ang totoong pagsamba, tungkol sa God. Into the church. Hindi tayo lang dito para sambahin yung sarili natin. Narito tayo para sambahin yung God. Hindi tayo na sa church, hindi tayo na sa gawain para makuha yung gusto natin. Kundi nandito tayo para sumama sa God, para makuha natin at may abot natin kung ano yung gusto ng God. Tingnan niyo si Abraham. Pinapunta ng God si Abraham sa Mount Moriah, hindi para makuha niya yung gusto ng God, kundi pinapapunta ng God si Abraham para dalhin ang kanyang anak. Kaya nga ang totoong pagsamba ay hindi nakasalalay at hindi nakadepende sa iyo. Ang totoong pagsamba sa Diyos. Ang totoong pagsamba ay hindi tungkol sa anumang apostolan natin. Ang totoong pagsamba ay hindi kung ano yung damdamin natin. Ang totoong pagsamba ay tungkol sa Diyos. Amen, church? Nakakalungkot, ang dami pumupunta sa church na sinasabi ng God sa John chapter 4. Yung tinatawag natin na ignorant of worship. False worship. Pumupunta tayo sa church dahil may gusto tayo makuha sa God. Pero si Abraham, pumunta sa Mount Moriah, hindi para makuha niya yung sa gusto ng God, o hindi para makuha niya yung gusto niya, kundi masunod niya kung ano yung gusto ng God. Church of church tayo ngayon, hindi para makuha yung gusto natin. Amen? Nandito tayo para magawa natin yung gusto ng God. Kung ang motibo mo at ang dahilan ng pagpunta mo, dahil may gusto ka makuha sa sarili mo, mali. Sasamba tayo sa God, dahil gusto natin magbigyan ng ngiti yung God. Kaya ang totoong pagsamba hindi tungkol sa iyo, hindi tungkol sa akin. Ang totoong pagsamba tungkol sa Diyos. Sorry wala akong ubo, wala akong ganito So pag umano lang talaga ako dahil sa pag-uminom ako ng kape, tapos yung lalamunan. 2 weeks na rin ako nagsasuffer sa kaponsyo. So, ilong lang sipon. Ngayon, tingnan natin yung sasabi ng God. Pagkatapos sinabi ng Diyos, isama mo ang iyong anak. Sinabi yung way of worship nila ni Abraham. Ano yung demand ng God? Sabi ng God kay Abraham, pumunta ka sa bundok na ito. Dalhin mo yung anak mo. Hindi sinabi ng God, pumunta ka sa bundok na ito para makuha mo yung gusto mo. Mayroon ba sinasabi ng God yan? Wala. Pumunta ka sa bundok, magdala ka nito. Kaya ang totoong pagsamba church, every time na sasamba tayo, every time na pupunta tayo sa gawain ng God, ang pagsamba ay hindi issue tungkol sa iyo. Ang pagsamba at totoong pagsamba ang issue tungkol sa God. Hindi tayo pupunta dito para magkuha anong gusto na natin, kundi kung ano yung gusto ng Diyos. Okay. Alam niyo, ang hirap ng buhay ni Abraham kung titingnan nyo, kasi tayo, natuturuan tayo, nagtatawag natin ng mga Western Christian, na masyado tayong taas ng way ng pagsambay, no? Kailangan pati yung
pananamit natin, kailangan ito, be representable tayo. So that is a culture ng mga Western Christian noon, na una nag-mission. Kaya, timo nga sa pagbibigay ng communion, kailangan walang ipin na lumalabas. So, ganun sila kahigpit. So, pero, ang God, hindi niya tinitingnan kung anong mayroon ka. Hindi tinitingnan ng God sa oras na ito kung ano yung suot mo. Ang God, tinitingnan niya kung ano yung nilalaman ng puso nyo. Remember yung lumapit si Abraham para si God at inutos kay Samuel ang pagpili ng kapalit na hari. Lahat ng mga anak ni Jesus, ipinipresenta niya mula sa pinakamagaling at magaling at malaking anak. Pero lagi sinasabi ng God kay Samuel, ang batayan niyo ay hindi ko batayan. Ang tao batayan panlabas. Pero ako, ang batayan ko panloob. Minsan nadala natin yung mga ganyung kultura. Kaya minsan di ba iwasan sa church yung comparison ang competition sa kasuotan. Kaya nga ang problema, maraming tao na hindi kaya sabayan yung gusto natin, hindi na sila nakapag-church dahil hindi ko makalimutan noon, nasa baklaran ako noon, may mga tambay na gusto, pero hindi makapag-church kasi kami noon, kailangan naka-long sleeve ka, naka-necktie ka. Tapos sabi, mag-church na kami, brad, kaso naka-shirts ka lang kami, nakasando kami. So parang nahiya. Remember the book of Matthew, John chapter 4, sabi ng babae Samaritana, yung comparison naman ito, sabi yung mga Hudyo sa Jerusalem, kami naman ng mga Samaritano sa bundok, ano sagot ni Jesus? Ngayon, iba na. Dahil ang totoong mananamba sa Kanya, hindi na sasamba sa Jerusalem sa bundok na ito, kundi ang totoong mananamba sa God, sasamba sa Espiritu at katotohanan. Sasamba-sama. So bakit Espiritu? Ang ginamit doon na Espiritu is not as big letter but small letter. Alam niyo kung ano? Yung Holy Spirit na tinutukoy dito, yung Espiritu na tinutukoy dito, yung Espiritu na tinanggap mo mula nung tinanggap mo si Kristo. At yung right na ito, yung privilege na ito, yung Holy Spirit na binigay sa iyo, ito yung way of worship na maabot mo at masamba mo, yung God mo sa Espiritu at katotohanan. At yung Holy Spirit at ang Espiritu ng God, hindi ito susuot at hindi ito papasok dito. Ang Holy Spirit dito mananahan at ang Espiritu ito ang sasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Amen, church? So ngayon, sabi dito ng God, pumunta ka doon, Moisés, Abraham. Pag tinignan niyo sa chapter 2 at sa verse 3 hanggang verse 4, lagi tinitingnan ni Abraham yung Mount of Moriah. Alam niyo yung Mount of Moriah? Dito itinayo yung temple of Solomon. At ang katumbas ng Mount of Moriah, ito yung tinatawag natin na Golgotha, na kung saan doon si Jesus Christ ipinako. Pag binasa niyo sa Book of Acts, nung nahimarap si Pedro sa bundok na ito, by God's grace, 3,000 na naligtas. But in the Mount of Sinai, nung nag-disobey sa kautusan, 3,000 ang namatay. That is the amazing grace of God, church. Only by God's grace. Only by God's love. Amen. Ulitin ko, hindi susi ang grasya para mamuhay na mali. Ang grasya ng Diyos ay susi para mamuhay ng tama at hindi mali. Huwag natin gamitin yung grace ng God bilang susi sa pamumuhay sa mali. Gamitin mo yung grace ng God upang mahiya sa mga mali. That is the reality of grace of God. Amen, church? Amen. Kaya next time, pag-aralan natin yung Santiago chapter 2, na I think sinishare din ni Zach noon nakaraan, na sabi ng God, ipakita niyo sa akin ang pananampalataya niyo walang gawa at sasabihin ko patay. Ang pananampalataya niyo tukoy doon na hindi tumatalakay sa pananampalataya about healing, about what? Kundi ang pananampalataya mention doon is about salvation. Because according to Apostle Paul in the Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, salvation by grace through faith. Ano ang klaseng pananampalataya without application, without changes, patay. Kaya sabi ng verse 19, ipakita ko sa inyo, sabi ni James, chapter 2, verse 19, even si Satan ay may pananampalataya din kay God at nanginginig pa.
Alam niyo kung sinabi, saan kayo ito? Nalala niyo yung mga evil spirit na pumasok doon sa babae sa isang lalaki na nasa libingan? Sabi nila, Lord, hindi na ngayon. Hayain mo na kami pumasok sa kawan ng mga baboy. Ano tawag nila? Panginoon. Lord, nagmamakaawa kami, hindi mo na yun. Hayain mo na kami pumasok doon sa kawan ng baboy. So church, yun po yung kahalagahan. At dapat natin makita, based on Abraham's life, kung ano ba yung totoong pagsamba. Ang totoong pagsamba ay hindi concern sa iyo, hindi concern sa akin. Ang totoong pagsamba ay ang concern ang God. Kung pupunta tayo dito para sambahin lang natin ang tao, nagsayang tayo ng panahon. Kung pupunta tayo dito, in-expect natin na pakuha natin yung gusto ng God, mabibigyo tayo. Dapat sasamba tayo sa Lord. Pagpasok mo pa lang, ako every Friday, ang prayer ko sa God, Lord, bukas may gawain Saturday night, kaya mo ng aking puso, ang aming katawan, ihanda mo bilang handog namin sa iyo. At nawa, Lord, yung aming lakas at oras, tanggapin niyo bilang handog namin at alay sa inyo. Amen? Amen, church. Saturday night, ganun din ang prayer ko. Lord, sasamba kami sa iyo bukas. Hindi mo kailangan ng anumang bagay. Ang hanap mo, puso. Kaya ngayon pa lang, Lord, ihanda mo ang aming puso. Hanapin kayo at hindi kami maghanap. Amen, church? Amen. Pupunta tayo sa God, sa gawain ng Diyos, para hanapin yung gusto ng God. Hindi yung hanapin yung gusto natin. Amen. Amen, church. Kasi karamihan sa pumupunta sa church, pupunta lang kasi may kailangan sa God. Pupunta tayo sa church kasi, kailangan natin sambahin yung God. So, tingnan niyo, sabi niyo, pumunta ka doon sa bundok na ito. At alam niyo, nag-travel sila mag-ama. Nagbiyahe sila, and then pagkatapos doon sa lugar na ito, iniwan nila ang kanyang asno at umakyat sa itaas ng bundok na ito para gawin ang nais ng Diyos. Church, sa umagang ito, pupunta tayo sa church na ito. Dapat yung nasa puso natin, hanapin niya kalooban ng God. Mapasaya ang God. Hindi tayo. Hello? Pumunta ba si Abraham doon para mapasaya siya? Palagay niyo? Hindi siya masaya eh. Alam niya yung kanyang isasakripisyo yung anak niya, ang hirap. Pupunta siya, hindi masaya sa kanya. Pero Lord, sabi niya, pupunta ako doon dahil gusto kong sundin yung gusto mo, hindi yung gusto ko. Amen? So, tingnan niyo, verse of John chapter 4, o chapter 4, verse 23. Ngunit dumarating yung panahon, at ngayon na nga, sabi ng Jesus, salita dito si Jesus na mga tunay na sumasamba-sama ay sasama sa Kanya sa Espiritu, small letter, at katotohanan, sapagkat ito'y nahanap ng Ama ang sumasamba sa Kanya. Ang totoong pagsamba ay alin? Hindi tungkol sa iyo, tungkol sa God. Ang babae ito, pumunta sa diyan sa balon para umigib ng tubig. Hindi siya pumunta doon para makausap si Jesus Christ. Ito yung kaibahan. Pumunta siya para makigib ng katanghaliang tapat dahil siya ay may maruming pamumuhay. Amen? Ilan yung asawa niya? Anim nagiging kasama niya pero hindi niya asawa. Nakita niyo? So yung reason kung bakit tanghaling tapat, para walang tao. At ang dahilan kung bakit siya pumunta sa balon, hindi para katagpuin si Jesus. Nagulat siya sapagkat pagdating niya sa balon, nandun na si Jesus. Alam niyo, church, simple lang ang God. Hindi pa siya pumunta, nagpaiwan si Jesus Christ dahil alam ni Jesus Christ, pupunta siya. Hindi ka pa pumunta dito, church, alam na ng God,
kung ano na sa puso mo at motibo mo, bakit ka nag-church. Amen. Amen, church. Pwede ko itago sa asawa ko, pero hindi ko pwede itago sa agad ko kung ano na nasa puso ko. Amen. Si Abraham, hindi ni Abraham itago sa doon yung kanyang damdamin. Normal sa kanyang ibilang ama, na alam niya yung anak niya 25 years yung inantay. Tapos sabihin lang sa kanya, ihandog mo siya, ialay mo siya. Tapos sunugin mo siya. Hindi madali mag-desisyon ni Abraham. Pero hindi sumunta si Abraham sa Mount Moriah para pasiyahin ang kanyang sarili, kundi pasayahin ang lahat. Lord, masakit man sa akin, pero kung ito yung kasiyahan mo, gagawin ko. Church. Ganda ba yung desire natin every time na paangatin tayo sa gawain ng Panginoon? Lord, church ako, gusto ko mapasaya kayo. Hindi para sa sarili ko. Amen? Hello, church. Kasi tayo naglilingkod, hindi para sa tao. Naglilingkod tayo para sa God. Amen? At dahil gusto ko paglingkuran ng God, ang gusto ko bigyan ng importansya, yung pinaglingkuran kong God. Bagamat itong kwento na ito, gusto ko sana bandang huli, pero unahin ko na lang. Isang kwento tungkol sa isang magaling na manunugtog na bata. At sa tuwing siya ay mag-perform, ay halos dinadagsa sa maraming tao dahil sa husay niya at galing niya pagdating sa instrumento. Kaya niyang patawanin, kaya niyang paiyakin ang mga tao. Ganun siya kagaling. At sa tuwing malaman siya na nandoon siya, dinadagsa sa maraming manonood dahil ibang klase at ibang galing ng batang ito. Isang araw, pumunta maraming mga reporter para tingnan kung gaano mahusay yung batang ito. Isang reporter nakaalaala o nakapamasid sa isang bata na habang tumutugtog siya, nagsisigawan yung maraming audience, palakpakan. Pero ang bata ito hindi niya tinitingnan ng maraming tao. At parang wala siyang pakialam. At tinitingnan niya yung isang matanda habang pinapakanta niya, pinapagana niya ang instrumentong ito. At tinitingnan niya yung matanda na sa bandang dulo. Kapag ang mga tao naghihiyawan, digma siya. Kapag nakita niya yung matanda na tumatawa sa kanya, lalo siyang ganado. Matapos ang tugtugan, tinanong na isang reporter, sabi niya sa bata, "Boy, may tatanong lang ako sa iyo." Sabi niya, "Bakit? Sa tuwing tutugtog ka, sa tuwing ginagawa mo ito, at sa tuwing maghihiyawan ang tao sa iyo, hindi mo sila pinapansin. Yung matandang ito na sa dulong ito, ang lagi mong tinitingnan kapag masaya siya, masaya ka." Alam mo, sagot lang ng bata. "Kasi siya yung coach ko. Pag nakita ko po siya masaya, masaya ako. Pero kapag nakita ko po siya malungkot, nag-iisip ako." Makalipas ang ilang araw, isang linggo, isang buwan, muli siya imbitahan sa isang malaking konserto. At tumugtog siya, daming tao ang nagiyawan sa kanya. Mamaya kunti habang tumutugtog siya, nakalimutan niya yung matanda na tinitingnan niya. Nakatingin siya sa hiyawan ng tao, palakpakan ng tao, nakalimutan niya yung matanda at yung coach niya. Paglingon niya, yung matanda umalis. Iniwan niya ang pagkanyang perform doon at sinabi niya, "Sandali lang dahil gusto kong habulin yung taong ito." Hinabol niya yung matanda. Nung naabutan niya, humingi siya ng sorry. Ang sabi ng matanda, "Kilala mo ako. Pag nalungkot ako, ang dahilan, ayaw kong mapahamak ka. Kung masaya ako, alam mo na ang dahilan, gusto ko magtagumpay ka." Yung mga taong ito pumapalakpak sa iyo, pupurihin ka lang nila sa panahon ito. Pero hindi habang buhay, gagawin nila ito sa iyo. Church, sa buhay natin, sabi ni Pablo, hindi natin kailangan ng palakpak o papuri ng tao. Hindi natin kailangan pasiyahin ng tao.
Ang kailangan mo bilang anak ng Diyos, ang pasihin mo yung God mo. Every Sunday, every may gawain, saan ang concentration ng paglilingkod mo at pag-worship mo? Sa God ba na nagmahal sa'yo? O yung papuri na sinasabi ng tao? Kaya ang true worship po ay hindi tungkol sa'yo, ay tungkol sa God. Amen? Sa bawat gawa nating buhay, dapat ang nasa isip natin, kasiyahan ng God at hindi kasiyahan ng natin. Si Abraham, ang sakit ng kanyang sitwasyon. Dahil hinihingi sa kanya yung anak niya. Ang 25 years inantay ito. Pero hinihingi ng God sa kanya, si Isaac. Sumunod si Abraham, na alam niya mabigat sa kanyang kalooban. Pero ginawa ni Abraham, yung alam niya makapagpasaya sa God. Dahil alam ni Abraham na lahat ng bagay mula sa God. Amen, church? So bakit tayo nandito? Para masayahin ng God. Amen. Kaya kahit nga, nakakalungkot lang, no? Dahil gusto mo mapasaya ang God, hindi ka conscious dun sa sarili mo. Lord, gusto ko mapangiti ka, gusto ko mapasaya ka. Hanggang tayo nakatuon sa sarili natin, hindi mo magawa, mapatuwa ang God, sapagkat ang mahigpit na kalaban ng God para mapangiti siya sa sarili natin. Kaya ang totoong pagsamba ay hindi tungkol sa iyo, hindi tungkol sa akin, tungkol sa God. At ang reason kung bakit tayo sasamba, hindi para makuha natin yung gusto natin, hindi para tayo masayahan, kundi para mapasgawa at masgawa yung gusto ng Diyos. Pangalawang bagay, kasi binigyan tayo hanggang 11:20 lang po tayo. So, para pinakamas maganda, 11:20, tapusin ko lang, maaga, unahan natin sila. So, yan ka naman, Pastor, 11:20, 11:40, nakanganga ka pa dyan eh. Okay, kung kayo si Abraham, gawin nyo kaya yung pinapagawa ng God? Tutuhanan tayo. Kaya ba natin gawin? Hindi. Pag may nagsabi, kaya ba ito? Kaya! Kahit sino lang, ayaw mo pa eh. Tama? Alam niyo, Abraham struggle siya. Minsan nagustuhan ng God yung time mo eh. So sabihin ng God, anak, ibigay mo yung oras mo ngayon lang. 30 minutes lang, 40 minutes lang. Lord, sorry, isugasi talaga. Hometown niya. Sabi ng God, anak, 30 minutes lang. Lord, busy talaga ako. Pag pagbisihan po ang pag-usapan, walang busy para sa atin lahat. Kundi ang super busy ang God. Iwan mo kayo? Palit tayo ng posisyon ng God. Pamahay kayo. Sabi ng isang kwento, nagpalit isang lalaki ang mapanghamon. Hinamon ng God. Sabi niya, Lord, hindi ka naman tama eh. Ikaw pupupo ka lang dyan, utos-utos ka lang, tapos kami, itol kami. Bakit ayaw mo ba, Lord? Subukan natin magpalit tayo ng katayuan. Ako ikaw, ikaw ako. Sabi ng God, sige na, pagbigyan kita. Balik ka dito, upo ka dito sa upuan ko. Ako dyan, gagawa na gagawa mo. So, madali sa kwento lang naman to ha. Baka sabihin, ay ganun pala, pwede pala na. Pag nangyari yan, alam mo kung bakit uupo ka doon sa upuan ng God o sa tabi ng God, ang ibig sabihin, wala ka na dito. Yun yung dahilan. Kaya ko ito lang, huwag ba tayo masyadong excited doon? Kasi hindi pa panahon para umupo ka doon. Pero gusto na natin, sige na, bahala na kayo. Sabi na kayo, sige na, pagbigyan kita. Ito na, nandun na siya, nakaupo na siya ngayon. Tumawag kayo ng mga Bisaya. Lord, daghang salamat. Sumugot naman yung mga Ilocano. Nandito na Brother Jimmy. Iba naman yung salita.
Tapos tumawag yung mga Muslim, tumawag yung mga iba't ibang bansa. Sumakit ang ulo niya. Sabi niya, Lord, ang hirap pala ng katayuan mo. Dahil lahat ng malapit sa iyo, iba-ibang salita. Palit na lang tayo. Church, huwag mo'y palit. Dahil kung anong hirap ng God, at anong hirap mo, anong busy mo, wala yan sa God. Pero sa kabila ng pagiging busy ng God na iminulong ito, ang bawat galaw ng planeta at takbo ng mundong ito, maging buhay mo, never ka nakalimutan ng God. Never ka nakalimutan ng God. Kaya sabi ng God sa iyo, anak, 30 minutes lang. Hello. Hello, church. May nagtanong sa akin, sabi niya, Pastor, tungkol sa pagsamba o sa gawain at tungkol sa daan o kumbaga. Sabi ko, ako, hindi naman ako masyadong maarte sa buhay. Hindi naman ibig sabihin, porque ginagawa mo ito, hindi mo na respeto yung God. Ako sabi ko, mas walang respeto ka sa God kapag natutulog ka eh. Ha? Okay, balikan si Abraham. Ang bigat ni Abraham sa kanyang katayuan. Habang siya nakatingin, alam mo, pag binasa, tingnan nyo sa verse 3 and verse 4. Sabi niya, 3 araw, tinitingnan nyo. 3 days, tinitingnan niya yung lugar na punta niya. Bakit 3 days? Hindi nyo ba alam na ang muraya, yan o? Kasalukuyan ng tinatawag ngayon, ayan o? Golgotha. 3 days? Ilang days si Jesus Christ? Ilang araw siya? 3 days din siya. After 3 days, hindi pa namatay si Isaac, tinitingnan ni Abraham. Okay? Pagdating ng ikapat-apat na araw, pumunta na si Abraham, kasama si Isaac. Kaya ang pagsamba sa Diyos, hindi madali. Dahil ang gusto mo at gusto ko, pag sumamba ko, ang gusto ko mapangiti ang God. Katulad ng isang bata, habang sumutugtog siya, tinitingnan niya yung coach niya sapagkat ang kasiyahan ng coach niya, kasiyahan niya. Church tayo, pumupunta sa church. Ang ating concern ay hindi para mapasaya lang tayo. Hindi para makuha yung gusto natin. Kundi Lord, sasamba ko dahil gusto ko mapaghandugan ko kayo. Amen. Amen, church. Pangalawa. Okay, basahin natin mga sasabi ng Isaiah, no? Sinabi ng Panginoon, Isaiah 29, verse 13. Sinabi ng Panginoon, ang mga tao ito'y pagpuling pagsamba sa akin sa pamagitan ng kanilang mga bibig. Pero ang puso nila ay malayo sa akin. At ang pagsamba nila sa akin yaon lamang ang tuntunin ng mga tao. Sa ibang translation, mga tao ito'y pagpuling pagsamba, pakunwari. Sapagkat ang kanilang puso malayo sa akin. Church, ang pagsamba hindi na sinasabi nito. Ang totoong pagsamba mula dito. Habang tayo nakaupo sa upuan natin, at tinitingnan ng God, hindi yung sinasabi ng bibig mo. Ang tinitingnan ng God, kung ano ang nilalaman ng puso mo. Amen? Kaya nga ho, sa umarang ito, wala po tayo pwede may talo sa God. Dahil ang God, tinitingnan niya ang puso ng bawat isa. Kaya sabi, alam niyo yung ginamit ito sinasabi ni Isaiah, ginamit din ito ni Jesus Christ sa book of Matthew. Sabi ni Jesus Christ, ang mga tao ito ay tayong babaw. Papuri pagsamba sa kanilang bibig nagmula, pero ang kanilang puso malayo. Pwede tayo kumanta sa God, pwede natin purihin ang God, pwede natin sambahin ang God, pero ano ba nakikita sa puso natin? Amen, church. Hindi siya, wala siyang pakialam kung ano sinasabi mo. Ang tinitingnan ng God, puso natin. Kung ang God, katulad natin, mabilis din tayo matangay ng mga tao. Kasi may mga tao talaga na ang galing talaga umiyak. Totoo. May mga tao talaga super iyakin talaga.
Ako na din? Marami. Pero ang God, iba. Sabi ko nga, itong panganak ko, may dalawang klase ang tao bakit umiiyak. O tatlong klase. Una, may tawag ka. Hindi kasama yan. Sorry. Una, ang tao umiiyak dahil guilty siya. Tama? Na may nagawa sa mali. Pangalawa, umiiyak siya kasi may problema siya. Naghahanap siya ng kalinga. Pangatlo, ang tao umiiyak kasi nakasanayan niya. Pero sabi ng God, papuri niyo pagsamba, bukang bibig. Pero ang God, puso. Sabi ng anak ko, bakit pa hindi ka umiiyak? Hindi kita nakita umiiyak. Sayawan niyo ako, iyak ako. Sabi ko na, lagi niyo tandaan, hindi porke umiiyak ang tao, ito na. Hindi porke ng tao hindi umiiyak, ito siya. Pero sa totoo lang, pag nagiging Krisyano ka, naging iyakin ka. Kahit lalaki ka. Unang lalaki kapag umiiyak, base doon sa pag-aaral, kapag ang lalaki na umiiyak, mabigat yung problema. Dahil kami lalaki, hindi kami basta iiyak, katulad ng mga babae. Kaya in Jesus' name, karamihan sa sakit ng lalaki, puso. Kasi hanggat kaya namin, kakayanin namin. Pero kayo mga babae, tama ba ulit? Babae, kaya nyo iiyak eh. Tapos pag makakakita lang kayo ng kasama nyo sa trabaho, tapos parehas kayo ng kwento ng buhay, pinipinto mo. Ang lalaki hindi gano'n. Gumagano na gano'n. Tapos nakakangiti na kami. Pero hindi nyo alam ng puso ng lalaki sa sabog na. Pero salamat sa God, mula nung binago ng God ang tao, ang matigas sa puso binago. Ako, dami ko lang mga umiiyak eh. Brother Doki, iyakin yan. No? Laking tao yan. Gusto mo lang paiyakin si Brother Doki? Kwentuhan mo lang sana nakakalungkot na buhay. Hindi! Wala lang! Si Brother Taylor, bakit? Iyakin yan. Ilang isus na nakita yan. Kuya Ben, itong mga tao ito, iyak. Pero noon, hindi nyo kami mapapaiyak. Noon, ang lalaki umiiyak kapag takot siya sa asawa niya. Kanya, pero salamat sa Panginoon. Kaya wala matigas sa natin. Amen, church? Kaya nga, ang God, ang binabago niya sa atin, hindi ito. Ang binabago ng God sa atin, ito. Nakanya ba? Dahil kapag ang God concerned siya sa panlabas, ang una niyang baguhin ito. Kaya, at ang hirap baguhin dahil magkaiba ng mukha ang tao. Pero ang God, binago niyang puso kasi ang puso, iisa ang disenyo nito. Hello, church! So, sabi niyo dito, ito yung mga tao ito, pagbabaw, pakunwari, papuri pagsamba nila, dito lang. Pero sa puso, malayo. Tutunuan, di ba? Pwede mo sabihin, yes, Lord, ang buti mo talaga, Lord. Ang galing mo, ang tapat mo. Pwede. Pero yung God, ang tinitingnan niya ito, alam, totoo ba mabuti ako sa iyo? Opo, Lord. Bakit na mabuti ka, wala ka kagabi? Wala yan, hindi ka ang sapyon. Susunod. Sabay ganun, ano pa naman eh. No, para sabi ka na ni Bro Reagan, pasuko naman, porque wala nang actor eh. Okay, pangalawa. Pangibasa. Totoo ba yan? Nagtotoong pagsamba, hindi para mapangiti mo siya, hindi ka para maging masaya ka lang. Hindi, dapat pupunta tayo para mapasaya mo ang God. Amen? Hindi para mapurihan mo lang siya. Sino po dito ang pumupunta?
Every Sunday, every gawain, pumupunta ka. Pero yung motibo mo, gusto mo i-bless ka ng mensahe. Taas ang kamay. Kaya pag hindi ka binibless ng mensahe, ano sinasabi mo? Hindi maganda ang mensahe. Church, kapag ayos yung puso natin, kahit sanggol na magtuturo dito, pag ang salita ng God ay makapangyarihan, pag ayos yung puso mo, kaya i-touch ng God yung heart mo. Pero kapag hindi ayos yung motibo at puso natin, kahit si Kristo ang tatayo dito, walang dating sa'yo. Kasi ang problema, hindi ang tatayo dito, hindi yung upo dyan, kundi yung puso natin mismo. Amen. Amen. Kaya hindi tayo pupunta sa church, Lord, sana i-bless mo ako, sana kausapin mo ako. No! Pag ayos yung puso natin, every time mabukas tayo ng Bible, Biblia, salita ng Diyos, kausapin ka ng God. Maniwala kayo? Hello? Pag ayos yung puso ko, isang bukas mo na ng Biblia, minsan uiiyak ka na lang. Bakit? Kasi pag bukas mo lang, one verse lang, kinatagpo ka na niya. Kinakausap ka na niya. Pero minsan pupunta tayo doon kasi may hinahanap tayo. Ngayon pag hinahanap natin, pupunta tayo doon para mag-bless tayo, para kausapin tayo ng God. Ano yung pagsamba na ni Abraham? Tingnan niyo si Abraham. Magsamba sa God, hindi para mapasaya siya kundi para mapasaya yung God sa buhay niya. Tingnan niyo dito sa verse 26, 22, verse 6. Tingnan niyo ipinasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Sino nagpasang? Yung anak sa Isaac. Alam niyo ibig sabihin? Sino nagpasang doon sa Golgotha? Ng kakahoy nito? Si Jesus. Hindi yung God the Father. Amen. Ipinasa ni Abraham kay Isaac yung kahoy ng panggatong. Kung kayo yung ama, alam niyo nang hinihingi ng God, ihandog mo yung anak mo, ano maramdaman mo habang paakyat kayo? Pwede mo? Totoo ba yan, Lord? Di po ba ako niloloko lang? Pahinga mo na, Lord, baka mag-isip ka pa, magplano ka pa, baka magbago ka pa. Alam niyo nung binigay ng God the Father sa Jesus Christ, 3 times na nagpipray si Jesus sa Gethsemane para alisin ng God the Father yung hirap nito. Pero ano ginawa ng God the Father? Sumagot na siya? Tahimik siya. Hanggang sa krus ng Kalbaryo nung pinako siya, tanda ng God na nahimik at ang mga anghel, ano nangyari sa kapaligiran? Pagdating ng alas 3, ano nangyari? Nagdilim. Symbolize na kanyang pagluluksa at pananahimik. Our church, sabi nga ni Brother Jimmy ng Huwebes, isang bagay lang hindi nagawa ng God, yung mabago yung plano ng Diyos sa iyo. At magbago ang plano ng Diyos sa Biblia. Si Abraham, ang sakit. Tapos, mahal na mahal mo yung anak mo, kahit ka sa wail yan ayaw mo mapahamak yan, tama? Kahit pasakit sa ulo mo yan, dahil anak mo yan, mahalaga sa'yo yan. Tapos ito naman, itong Isaac na ito, masyado matabel. Habang buhat niya, inakausap niya yung tatay niya, hindi niya alam ng tatay niya, halos sa sakop ng damdamin no? Pero hindi pa siya umakyat dun sa Mount Moriah, tinitingnan niya, Lord, pagbago ka naman ng pasya. Tauhan ko na lang wag si Isaac. Diba? Pwede nyo naman sabihin na, Lord, kunin mo na lang si Abner. Tapos sabi ng God,
Ayoko kay Abner eh. Long hair siya. Kaya sabi ng God, gusto ko Abraham si Isaac. Yung mahal mo at nag-iisa mong anak, siya yung gusto ko ihandog mo sa akin. Kung talagang gusto mo ako mapangiti, Abraham, huwag mong ihandog sa akin yung tauhan mo. Ang gusto ko ihandog mo, yung malapit sa'yo. Amen, church. Hello. Kung tayo si Abraham, ano kaya maramdaman natin? Madali ba? Ang hirap ho. Kaya ho, ang pagsamba sa Diyos, isang desire mo sa puso mo, na habang nakaupo ka dyan, iniisip mo, Lord, sana matuwa kayo sa akin. Ano sabi ng Romans chapter 1 o chapter 12 verse 1? Ano sabi ng Romans 12 verse 1? Offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable. Bakit body? Sa Old Testament, kapag gusto mong mahalin ang God, anong utos niya? Mahalin mo ang God ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas. Okay? Tama? Pero pagdating sa Romans chapter 12, binuo ng God. Alam mo bakit? Yung katawan, nandun yung isipan. Kaya ho, handog mo ang iyong katawan sa akin, hindi ho pwede yung katawan mo nandito, yung isipan mo nasa labas. Kaya nga sabi ng Romans chapter 12, offer your body as a living sacrifice. Kaya sabi ng Panginoon, hindi pwede hiwalay ang katawan sa isipan. Kapag ang katawan hiwalay sa espiritu, ang tawag ay patay. Ano ibig sabihin, church? Kapag nandito ka ngayon, ang katawan mo presence dito, pero yung isipan mo nasa labas, ang tawag sa iyo patay. Dahil ang katawan, kung saan ang katawan, nandun yung isipan, tama. Hindi pwede ang isipan nasa labas, yung katawan nandito. Nakakita niyo ba kayo ng ganung tao? Ako nakakita na. Nakalagay sila sa isang box. Yung katawan nandito. Pero yung isipan wala na dito. Amen. Kaya sabi ng Romans 12, ialay niyo ang iyong sarili. Buhay, banal, at kalibog-libog. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Hello, church. Sino nasa isip mo ngayon? Bakit tayo nandito? Kasi Pastor Sunday, sasamba kami sa God. Kasi Pastor Sunday, obligasyon na namin ito eh. Church, pupunta tayo ng church para mapasaya natin. Hindi para tayo ang mapasaya. So si Abraham, habang umakyat siya, sabi niya sa anak niya, anak, dali mo yung kahoy. Tingnan nyo, makulit ni Abraham, no? Sabi nito ni Abraham, hindi si Abraham makulit sa Isaac. Wala. Ipinasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman nito ang apoy at patalim. At magkasama silang lumakad. Anong dala ni Abraham? Apoy, patalim. Tingnan nyo, bakit nagdala siyang patalim? Intindihin niyo. Siya yung papatay. Tingnan nyo. Ano yung paraan ng pagsamba noon during the Old Testament? Pag nag-aaral si Brother Jimmy ng hayop para sa kanyang kasalanan, sino papatay ng hayop? Yung magdadala. Si Brother Jimmy. Ipapatong niya yung kanyang kamay sa ulo ng hayop and then sasaksakin niya ito. Para yung pagiging inosente ng tupa, papasok ito sa kanya, at yung kasalanan niya, papasok sa tupa. At sasaksakin niya ito. Nakita natin. Tingnan nyo ha. Si Abraham siya may dala.
Bakit? Kasi kasalanan ni Abraham, dadalhin din ni Isaac. 2,000 years ago, si Kristo pinatay para kasalanan natin, dadalhin niya at tayo iaring ganap niya. Amen. Ngayon, tingnan nyo. Pagdating sa verse 7, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Minsan, napatunayan namin, hinatid namin si Zachary papuntang airport. Sabi ni Pastor Kenjo, hindi na ako sasama kaya. Sabi ko, sama kayo Pastor. Hindi kasi baka iyak ako eh. Sabi ko nun, hindi. Alam ko talaga Pastor Kenjo, iyakin eh. Na? Sabi niya, hindi baka nag-iyak ako. O kaya makaistorbo ako, baka mamaya si Imalin mag-iyak eh. Tapos mahiya siya, hindi siya mag-iyak kasi nandyan ako. Sabi ko, sige, mag-iyak ka na lang tayo. Hindi. So, habang nagmamaniyo, habang nagpa-travel, so, yun know. Pero pagdating doon, yung, alam mo niyo yung anak mo papasok na, tapos sasabihin, okay na. No? Para, ang tagal naman, di ba nakalis? Ang tagal naman. Nakita niyo yung bigat. Halimbawa, kung kayo may mga pamilya sa Pilipinas, iniwan niyo yung anak niyo. Sinamahan kayo hanggang airport. Tapos nakalambitin pa sa inyo ang anak niyo. Huwag ka na kasi umalis, ma! Tapos sasabihin mo, anak, para naman po sa iyo eh. Ay, sagot ng bata. Hindi sa akin yan, sa iyo lang yan. Kasi hindi maintindihan ng bata yung pera na sinasabi mo. Sige na, maiwan ka na, huwag ka na tumuloy pa. Hindi na, para talaga ito sa iyo. Ha? Naranasan niyo yung sakit na yun? Pero mo, ilang taon lang ngayon, makikita mo. Tapos, ngayon, mayroon ka ng messenger, di ba? May video call ka na. So, alam mo, hello na, saan ka na? Kamusta ka na? Hello, di ba? Tapos, pwede ka pa magsayaw-sayaw doon, di ba? No, wala. Ang bigat ng dala ni Isaac ni Abraham. Tapos, alam nitong Isaac ng Abraham na ito, na itong Isaac na ito, sandaling oras niya na lang makasama. Dahil kuwila itong si Isaac, sabi niya, tinawag niya pansin ang kanyang ama, nagpapansin pa. Yeah? So, tingnan niyo, kapag ang taong mamatay, ang nalala ng naiwan, o nang naiwan, yung kabutihan ng nawala. Pero nung hindi siya nawala, hindi mo naalala, mabuti siya. Sabi mo, kung alam ko lang, hindi ka na naging asawa ko! Doon mo na ma-realize, no? Itong Abraham na ito, itong Isaac, ang bait nito eh. Tapos sabi niya sa tatay niya, Pa! Pero mo, kasama sila, no? Tinawin na pa siya, sabi niya, Ama! Ano yun, anak? Tanong ni Abraham. Mayroon tayong apoy, mayroon tayong panggato. Ngunit na sa nagkurdirong ihahandog. Sabi niya, Ama, mayroon na akong kahoy, mayroon ka ng apoy. Saan yung ihandog natin? Isipin niyo na sa puso ni Abraham kung gaano kasakit. Okay niya? Pwede siguro si Abraham, masabi niya, anak, balik na tayo. Kasi the more na kinakausap ka, nalala yung sinabi ni Pastor Kenjo no Wednesday, no? So, Wednesday sa 8 o'clock sa prayer natin. Ano hindi nyo nalala sa nabi ni Pastor Kenjo? Doon sa naandun. Alam nyo? Hindi nyo alam yan kasi wala kayo. Sabi niya, mula ng bata si Inori, nawakan ko yung kamay niya. Pero kami mga hapon, pag dumalaki yung bata, lalo ng babae, hindi kami nahilig na ganito. Iba tayo, di ba? Tayo mga Pilipino, iba tayo eh. No? Tapos sabi niya, alam mo, hinawakan ko nung si Inori na sa ICU, hinawakan ko yung kamay niya. Para sabihin niya nandiyan na. Pero mas nasarap lang kung buhay pa si Inori nung hawakan, na hindi ko lang ako. O yung may mali pa siya ba? Sorry. Sorry. Sorry ka naman, buti sa nagalit tayo. Yung may mali
No? May magandang alaala, tapos makalipas doon, bakit kayo ganyan ang buhay? Yung parang pinasaya ka lang, tapos saktan ka pala. Parang gano'n din minsan sa pag-ibig, di ba? Napaaksa ka, tapos iwanan ka. Hindi talaga na. Kaya, na parang sakit na ng damdamin ni Isaac, di ba, ni Abraham, no? Na parang ito na siya. Tapos balik tayo kay Nori. Yung time na ito na pwede niyang hawakan, hindi. Pero doon sa sabi ni Pastor Pinto no Wednesday, parang nagsisi siya, no? Na bakit hindi ko nagawa noon? Sana kung hawakan ko siya, ano kaya reaction ng anak ko? Pero ngayon, hawakan ko yung kamay niya, pero buhay siya, pero wala na siyang reaction. Ha? Tama? Kaya huwag yung lagi alisin ang pagkakataon, pag buhay pa tayo, na naging sabihin natin sa pamilya natin, I love you. Natawa ako ng Linggo. Kasi yung manliligaw ng anak ko, nagpaalam. So nasanayan ako, pagkadating ng gabi, nagkwento yung anak ko, sabi ko, bakit? Sabi niya, natawa sa'yo pa si Christian, bakit? Sinabihan mo daw sa God bless, I love you. Tuwa daw siya, bakit ako sinabihan ng papa mo? Sabi ng anak ko, sana yan sa papa sa ganyan. Kaya, kayo, pag sinasabihan ko kayo, I love you, ha? Hindi kayo pansin. Kasi every time yan, every morning, pag yes, okay talaga, ayun na naging lifestyle ko eh. God bless, I love you. Pagdating ng gabi, kamusta, God bless, I love you. Ano nga? Kasi, baka mamaya hindi ko na masabi eh. Di ba? Hello, church. Nakanya ba? Ito si Pastor King, sabi niya, hindi ko lang nahawakan yung kamay niya. Nung buhay siya, o balak, buhay naman siya eh. Nung may mahalay pa siya. Ngayon, hindi niya na maranasan ito at hindi niya na mabigyan ng reaction nito. Ngayon ko lang nagawa. Alam mo siya, Isaac, ganun din, parang ang saya niya kausap. Sabi niya, ang awit panggatong tayo, may apoy tayo, pero saan yung kapit-bahay natin? Hindi kasi gagawin ko, diba? Nasaan yung hayop na ihandog natin? No, parang, alam mo yung ganong sagot ni Abraham, tingnan yung sagot niya. Hindi sa masaya. Sabi niya, nasaan yung kordero at ihahandog, tanong ni Isaac. Tingnan yung sabi niya sa verse. Pakibasa ng verse 8. Ano sabi ng verse 8? Sabi niya na, ang Diyos ang magbigay. Nakita niyo? So ano ba ang totoong pagsamba? Para mapasaya lang tayo? Yeah. Dapat mabigat sa atin, pero para mapasaya natin ang God, gawin natin para sa kasiyahan ng Diyos. Amen. Kaya kahit ako, dahil ko sasabi, hindi ko kailangan na sasabihin na tao, oy, thank you sa message, ganito, salamat to, sa mga ganon. Pero, Lord, sabi ko, gusto ko, na pagtayo ko, lahat ng sasabihin ko, kayo lang yung mabigyan ko ng ngiti. Amen, church. So, dapat every Sunday, every gawain na dadalo ka, hindi para mapangiti si pastor, hindi para mapangiti yung tao, kundi gawin ko ito para mapangiti yung God ko. Si Abraham, alam niya masakit, dahil mahal niya si Isaac, at nag-iisang anak niya ito, pero gawin niya para sa kasiyahan ng God, at hindi sa kanyang sariling kasiyahan. Amen, church. So, 25 na, at wala pa sila. Sana makalimutan nila ang oras. Okay, verse 9, magbasa. Ako na lang magbasa. Nahiya ko eh. Para tayo na sa ano yung procession. Nasasabi namin, Ave Maria, napunta ka ng Russia. Sabi niya sa verse 9, magsabi nila sa dakong ito yung turo ng Diyos.
Sino nagturo? Ang God. Kaya ang gawain, ang God na nagturo yun. Kaya may church, may gawain, kasi tinuturo ng God. Anak, huwag mong kaligtaan ang pagdalo dyan. Anak, huwag mong kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon-tipon. Ang church. Hebrew chapter 9. Huwag niyang kaligtaan. So pagdating dito, sabi niya, pagkasapit nila sa dakong itinuturo ng Diyos. Tingnan niyo ang hirap. Gumawa siya ng dambana si Abraham. Ginawa pa ni Abraham, gumawa siya ng alayang ng anak niya. Gumawa siya ng dambana. Pero mo, anak mo, mahal mo, tapos ikaw pa papatay, ikaw pa maghahanda. Alam niyo kung ano pinakamasarap sa buhay? Yung pinakamahalaga sa buhay mo, bago ka pumunta sa church, binigay mo muna sa Kanya. Lord, ito yung pinakamahalaga sa buhay ko. Yung oras ko, yung lakas ko, yung isipan ko, yung sarili ko, ialay ko ito sa iyo. Tingnan niyo, sabi niya, kumawa siya ng dambana si Abraham, inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at hinigas si Isaac. Sa verse 8, sabi niya, Lord, o sa verse 7, Ama, saan tayo kukuha ng kordero? Sa verse 8, sabi niya, ang God mag-provide. Pagdating sa verse 9, kinuha niya si Isaac. Tinali niya ito. Para ibigay sa God. Dahil gusto ni Abraham, masakit sa kanya, pero yung gusto niyang pagsamba, makasaya yung God at hindi yung sarili niya. Church, ano yung motibo natin? Pupunta ako sa church kasi gusto ko papurihan ng tao, gusto ko masaya ako, gusto ko i-bless ako ng mensahe ng Panginoon, gusto ko kausapin ako ng God. Ang totoong pagsamba, church, Lord, sana pagpunta ko bukas, uupo ako ngayon, kaya mo yung katawan ko, ang isipan ko, iaalay ko sa iyo. Naway tanggapin mo ang katawan ito at mapasaya kayo nito. Hindi tungkol sa iyo, church. It's about Jesus. Hindi para mapasaya ka, hindi para mapasaya ang God. Tingnan niyo sa verse Genesis chapter 4. Kinuha ni Abel ang isa sa mga pangalay ng kanyang kawan. Sorry, hindi pa tapos ang kwento mo, no? Pinaigan niya ito si Barak at ng panggatong. And then, dinapos niya si Isaac. Dinapos niya. Alam niyo, church, ganun ang buhay. Dahil nandiyan na sila. Ganyan talaga ang buhay. Sayang naman sa gusto natin dahil nandiyan na sila nakatingin. Pero pupunta tayo dito, hindi tungkol sa iyo, tungkol sa God. Hindi tayo mag-church, hindi tayo gagawa sa atin o sa gawain para mapasaya tayo, para makuha yung gusto natin, kundi mapasaya ang God at magawa natin yung gusto ng God. Tayo manalangin sa Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami sapagkat may salita kayo na tuturo sa amin. Every time na attend kami ng gawain, every time na pupunta kami sa Sunday service, ang issue hindi tungkol sa amin. Naturuan mo kami, hindi kami mapanghanap. Gusto namin magandang mensahe, gusto namin magandang tugtugan, magandang mga kasuotan. Alisin mo ito sa aming puso. Kaya mo ganyan ang aming katawan, ang aming isipan, ay prepared namin para mapangiti kayo at mapasaya kayo. Dahil ang reason kung bakit kami sasamba, hindi para bigyan ng papuri ang tao, kundi kayo. Lord, salamat sa mga salita mo sa umagang ito. Pagpalain yung bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. God bless, ating lahat.
po. Yes, ugad. Muli po, Ama. Maraming salamat, ugad, sa gawain na natapos, ugad. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan at sinasamba, ugad. Lord, dadako po kami sa pagkaloob, ugad. Lord, salamat, ugad, sa blessing, ugad, na nasa harapan, ugad. Ito ay simbolo ng iyong kabutihan at katapatan, ugad, sa bawat isa, ugad. Lord, I pray, O God, na patuloy ikaw ang mag-bless, O God, sa mga tao, O God, na nagbigay, O God, maging, O God, sa mga hindi nakapagbigay, O Lord. Salamat, Lord, dahil ang iyong biyaya, O God, ay sapat at higit pa. At Lord, binabalik po namin ang mataas na purit, pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na namin tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. それではお立ちください。照英を判しましょう。ロイ先生お願いします。Sa Diyos na makapag-ingat sa atin, ganap at sakdal sa mundong ito, at ang pagkipagpisan ng banal na Espiritu Santo at ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo ay sumatin mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless sa atin lahat.そうですね、今日来週の礼拝は、分かれて礼拝になりますので、よろしくお願いします。So for the next Sunday service daw po, separate daw po, yung mga Filipino po sa YS po, then mga Japanese daw po dito. まあそれで、じゃあ、それではハレルヤ。ハレルヤ。ごめんね、ちょっとみんながちょっと帰る前に、ちょっとルイ先生の、ちょっとお祈りをしたいとのことで。はい。じゃあお願いします。So, hingin po natin yung pagkakataon, no? Na siguro maglaan tayo ng kahit konting minuto. Pag-pray natin sa Inore. So, bago tayo mag-uwian, at sabay-sabay tayo lahat na manalangin sa Panginoon para doon sa Inore. Okay? So, pag-pray na. その祈りさんのためにちょっとみんなでお祈りをしたいと思います。Okay, so sabay-sabay tayo mag-pray sa Panginoon. Ano lang sasabihin mo? Okay, let's pray.
Yes, Lord God, purihin ka, Lord, kita sa mga Diyos sa mga ganito. Once again, kaya si Lord, kaya nilaki mo Diyos sa inyo, si Nori. Lord, kaya nilunan mo Diyos, yung mapagpalang kamay. At Lord, extend mo kanyang life. Katulad ka sinabi mo, Lord, kaya sa babae, at maging sa batang babae. Yung ginamit mo sa itang tabi. Lord, sabihin mo rin kay Nori. Sabi mo sa kanya, Nori, tumayo ka, gumising ka. Lord, ikaw Diyos, magpagaling sa kanya. Nakita mo, Lord, na kayo yung God na mapapagyarihan sa lahat. At wala mahirap sa iyo, wala imposible para sa iyo. Lord, extend mo kanyang life, alam-alam, Lord, yan sa kanyang mga magulang. Mga bahay mo, Lord, kaya bigyan mo sa Lord, kaya dagan ng kanyang taon. Kayo po kayo magpagaling sa kanya. Maging pamilya ni Pastor Kinjo, maging Pastor Kinjo, Lord God, matulog na palakasin, napatulog na patatagin at alimin sa mga problema kinakarang nila ngayon. Lord, maasa kami at nagtitiwala na kayo yung Diyos ng himala, ang gagawa ng himala sa buhay ni Lord. I believe kami, Jesus, name. Lord God, maraming salamat po, ha. Salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus, name. Amen. Amen. Panginoon, nagpapasalamat kami at nagpupuri sa inyo sapagkat ang sabi mo si mga salita, ano ang Lord ang pagkaisahan sa lupa, pagkaisahan sa langit. Ano yung pakawalan sa lupa, pakawalan nyo sa langit. Kaya Lord, napalataya kami na yung lulubin sa ganang amin na extend mo yung life ni Inori alang-alang sa kanyang pamilya. At ipakita mo, Lord God, sa kanyang pamilya na kayong God na kanyang pinaglingkuran ay mabuti at mapagmahal na Diyos. Salamat po, God, sa pangalan